Alright mga kabons, isang magandang araw po sa ating lahat. Eto, narito po at ating pong pasyalan yung akin pong munting taniman din sa likod ng aming lote. Yes, eto po yung mga itinanim ko noong 6 months ago bago po ako lumarga palabas. And then ito na po siya ngayon. Ayan, marami na pong nadagdag na tanim dyan dahil nagtanim po ang aking tatay diyan ng marami. Yan. So atin pong titingnan at atin pong dadalawin. Haba, talaga namang napakarami pong mga tanim na bago. May kamote na. Yan. Alright mga kabons, tara po at atin pong pasyalan ng ating pong munting taniman sa likod bahay. Alright. Dahil patula na naman, oh. Patula. Sabi ko na pilit niya kanina pa agad yan. Ito po yung luya after 6 months, oh. Marami na, oh. At malalaki na. Ika nga, ready to harvest na yan. At marami na rin po kaming nagamit na luya dyan sa aming mga pagluluto. Alright. Hintay-hintay pa lang siguro ng mga ilang buwan at yan ay mas lalo pang yayabong ang ating pong luya. Yung katabi po niyan ay mga luya ring dilaw. Pwede po nating magamit. Alright.
Alright, dito naman meron din po kami mga sitaw na napakaraming beses nang nakuhanan ng sitaw ni tatay. So bali itong sitaw na ito ay patapos na yung kanyang pagbubunga, ika nga. Ayan, oh. Pero meron na pong mga nakasunod dyan sa baba, may mga nakasibol na, mga bagong tanim papalit diyan sa mga sitaw na yan. So ganun lang yung cycle ng pagtatanim. Habang napapakinabangan mo at pag nalalaman mo na malapit nang matapos yung kanyang mga pagbubunga, susundan mo na kaagad ng panibago. Alright. Luya. Wala na gula niya. Ito naman yung aking mga mustasa, oh. Yan. Yan, after 3 days po. Yan, meron na pong sumibol. Yan, oh. After 3 days po yan. Ganun po kaganda yung aking binhi na nadala, no? Yung actually pong binhinin galing pa namin sa Qatar. Doon po namin yan doon ko po nakuha yan sa aking mga kasama doon, sa aking mga kabalaybay bunga doon sa Qatar. Dala-dala ko pa po yung binhini yan din eh. Ayan, so yan, makakatikim po ang mga taga rin ng mustasang galing Qatar. Ayan, napakagandang binhi. So yung mustasa na yan ay sa loob ng 1 buwan ay pwede na nating mapakinabangan. Huwag lang sanang aabutin ng mga biste at siguradong kawawa, sayang. Pero napakaganda ho ng binhi nga rin. Ayan, so yan, tsaga-tsaga lang sa pagtatanim ng mustasa. At kung ano pa ang inyong maitanim, may di pwede. Aray naman yung aking kalamansi na medyo naninilaw. Ay kulang ito siguro sa yaman sa lupa, sa portina siguro yan, kulang. Kaya nilalagay ko diyan ay dumi ng kalabaw at saka dumi ng aking alagang rabbit. Ayan, medyo madilaw. Itong isang ito maganda, oh. Maganda ang dahon itong kalamansing ito, oh. Tuloy-tuloy ang kanyang mga pagbunga. Ayun, kung mapapansin nyo, meron pong mga nakatanim na mga bago dyan, yung gabi, mga tinanim po yan ni tatay. At saka yung patola dyan, malapit na rin matapos yung niya, mga pagbubunga niya. So malapit na rin namin palitan yan. Ayan, mumukadkad pa yung mga patola dyan. Napakarami na pong na harvest na patola din eh. Napakarami na rin nakinabang na patolang are. Ayan po ang buhay din sa probinsya. Pagka kayo ay mayroong bakanting lote sa likod bahay, ay garniho ang inyong gawin at siguradong 3 to 6 months hindi kayo pupunta ng palengke para mambili ng gulay na kailangan ninyo. Yan, magsipag lang kayo sa pagtatanim. Yan, may mga talong pa, oh. Ito yung talong na inaraw-araw. Kung tawagin nila ay inaraw-araw. Dahil araw-araw ay mamimitas ka ng bunga. Ayun, yung may bunga pa, oh. Yan, di ba? Libre na kayo sa gulay. Nag-enjoy pa kayo sa pagtatanim. Hindi pa nasaya yung oras nyo maghapon. Alright. Yung kabilang gilid niyan, mayroon na rin mga pasunod na talong. Yung talong na mahaba naman na kulay violet. Sana tumuloy-tuloy. Alright. Ayan, yung mga sitaw, medyo naninilaw na yung mga dahon. Yung kailangan na natin palitan yan. Siguro next month meron na tayong mga bagong aanihan na sitaw. Alright. Malaki, oh. Ito mo na? Ha? Ito mo na? Hindi. Kailan nyo puputihin?
Yon mga kabons, at nakita nyo po yung aking kaunting taniman din sa likod ng aming bahay, at talagang napakarami na italagay ng aking tatay. Mayroon pa tayong siling labuyo. Doon sa kabilang dulo, mayroon kung tawagin kami doon siling siling demonyo daw yun pero dahil sobrang anghang yun. Tapos mayroon na rin ako dito itananim na kangkong na galing India, yung binhi. So banda-banda riyan, makakatikim naman tayo ng kangkong from India. Alright. So yun, maraming salamat po mga kabon sa inyo pong pagsama sa aking kaunting vlog. At sana po ay meron po kayong natutunan. Magtanim po tayo sa likod ng ating bahay kung meron po tayong bakanting oras. Alright.